So isa itong isolated na sermon from an isolated passage. Naghahanap ako ng passage actually kung saan applicable sa situation natin ngayon sa church, kung saan sunod-sunod yung nagkasakit at nagkakasakit sa atin, at ganoon din sa ating mga discipline cases sa church. I am looking for a text. Saan ba ako makakakita ng text kung saan ina-address yung sakit, tapos ganoon din sa kasalanan? And here we are, sa James chapter 5 tayo, verse 13 to 20, isa ito sa clearest places sa scripture kung saan sa isang context, sa isang community, sa isang church, ay magkakahalo. Merong spiritual na kahinaan, physical na kahinaan, may kasalanan, may confession, may prayer, at meron ding usapin ng restoration. So, salamat sa Panginoon sa pagbibigay sa atin na meron na status sa passage na ito. So, tumayo tayo. Sa mga makakatayo, we will be reading James chapter 5, verse 13 hanggang verse 20. James chapter 5, verse 13 hanggang 20. This is the word of the Lord. Is anyone among you suffering? Let him pray. Is anyone cheerful? Let him sing praise. Is anyone among you sick? Let him call for the elders of the church, and let them, yung mga elders, pray over him, yung may sakit, anointing him, yung may sakit, with oil in the name of the Lord. The prayer of faith will save the one who is sick, and the Lord will raise him up. And if he has committed sin, he will be forgiven. Therefore, confess your sins to one another and pray for one another that you may be healed. The prayer of a righteous person has great power as it is working. Now, bigyan siya example, Elijah. Elijah was a man with a nature like ours, and he prayed fervently that it might not rain. And for 3 years and 6 months, it did not rain on the earth. Then, verse 18, he prayed again, and heaven gave rain, and the earth bore its fruit. 19, my brothers, if anyone among you wanders from the truth, and someone brings him back, let him know that whoever brings back a sinner from his wandering will save his soul from death and will cover a multitude of sins. This is the word of the Lord. Makaupo na po tayo. Ang Book of James ay very practical na book. Sa totoo lang, tinatawag pa itong New Testament Proverbs. Para itong counterpart ng Proverbs sa New Testament. Pag sinabi natin na ito ay very practical book, ang Book of James ay tungkol sa mga pang-araw-araw na buhay, tungkol ito sa real life situation ng believers. Hindi nagsasalita si James ng doctrinal theoretical. Ang pinag-uusapan sa Book of James ay kung ano yung talagang nangyayari araw-araw sa mismong Monday to Friday na nangyayari sa isang believer. Maraming topic yung Book of James. Tungkol siya sa mahirap at mayaman. Tungkol siya paano ka humarap sa pagdurusa. Paano ka harap sa temptation. Paano i-interpret kapag natetempt ka. Paano gamitin yung dila. No? Paano mo itrato yung mahihirap. Very practical. Ano itsura ng faith? Ano itsura ng totoong faith? Bakit merong pag-aaway-away? James chapter 4, no? Merong call against worldliness. Call on repentance. May warning tungkol sa pagmamayabang, sa arrogance. At meron dito tungkol sa totoong paghihintay kay Christ. No, sa James chapter 5. At nandito tayo sa 13 to 20. Very practical. Tungkol ito sa mga totoong nangyayari sa buhay na magdudulot sa atin ng kamatayan. Real things, real events
na magdudulot sa atin ng kamatayan. Makakaharap tayo ng mga sitwasyon sa buhay natin bilang believers na magdudulot sa atin ng kamatayan. At ang answer ni James ay prayer. Mula verse 13 hanggang dulo, isa ang command ni James. Ito yung situation, merong mga may sakit, merong mga nagkakasala, pero iisa yung command ni James. Sabi niya, pray. Kayo ay manalangin. Verse 13, is anyone among you suffering? Ano yung answer? Let him pray. Cathechetical, no? Question and answer. Verse 13 hanggang 17, it's all about prayer. Kaya God directs us to pray when troubles that lead to death comes our way. Tinuturuan tayo ng Diyos na manalangin, maging mapanalanginin kapag humaharap tayo sa mga pagdurusa na magdadala sa atin sa kamatayan. At merong dalawang pagdurusa. Una, sakit, at pangalawa, kasalanan. Una ay yung there is sickness among us and there is sinfulness among us. And again, one command, one na imperative na inutos ni James. Sa dalawang yon, isa utos, pray. Kayo ay manalangin. Sa una, physical weakness. Yung pangalawa, spiritual weakness. No? Sa una, sickness. Ang sinabi sa text natin, kapag meron daw may sakit, kailangan tawagin nila yung elders. Ibig sabihin, mga pastor. Para ipanalangin sila. Now, bakit tatawagin yung mga pastor kapag may sakit? Most probably, ang pinatutungkulan dito ay sa kanila na nasa deathbed. Sila na malala yung sakit, di talaga makabangon, hindi talaga makapunta. Kaya sinabi, hindi sila makalakad, di makatravel. So, tawagin yung mga elders, tapos puntahan sila. By the way, yun yung proof na ang sinusulatan ni James ay church context. No? Kasi sabi ni James, call the elders of the church. No? Hindi ito kung sino-sino lang. Mga may sakit na Christians, tawagin niyo yung sarili niyong pastor. Meron kayong sarili niyong pastor sa sarili ng church. Now, hindi lang sinabi ni James na ipanalangin, sabi rin, anoint with oil in the Lord. Now, isa ito sa may differences ang interpretation. Anong ibig sabihin na i-anoint with oil? Ang isa sa most probable na ibig sabihin ng anoint with oil, ito ay natural medicine. No? Na sa ancient world, yung oil, especially olive oil, ginagamit yan bilang natural medicine. No? Of course, may mga symbolic meaning yan. Ibig sabihin, pagpalain ka ng Panginoon, samahan ka ng Panginoon. Pero ang isang interpretation ay meron talagang physical aspect. Naalala nyo si Paul kay Timothy, sabi niya, huwag ka lang uminom ng tubig, kailangan may konting wine para sa iyong stomach problem. So, apostle yon kay Timothy. Ano? So, dito, sabi naman ni James, oil, langis, natural medicine. Ano? So, makikita natin dito na yung concern ni Apostle James sa mga believers doon ay holistic. Hindi lang kaluluwa, pati katawan. Pag merong physical weakness, Christian should care sa physical condition ng mga kapatiran. Now, magkahalo kasi dito yung sickness sa sin. Kaya sinabi doon, pray for one another and confess and you may be healed. No? Pero ang sinabi sa verse 15, yung copies nyo, mali yan, hindi 14, verse 15 yan. May conditional na if. Ang sinabi doon, if yung may sakit ay nagkasala. If he has sinned, pwede siya ipag-pray at patatawarin siya ng Panginoon. Pero yung conditional na if, ibig sabihin, hindi lahat ng may sakit ay dahil sa kasalanan niya. No? Pwede na nagkasakit siya dahil sa kasalanan niya, pero hindi lahat ng nagkakasakit ay dahil mayroon siyang personal na kasalanan. Kung nagkasala talaga siya, then pray for repentance and faith. If not, pray for the sickness itself. Now, isa pang gusto nating i-qualify dito, no? Hindi lang pastor yung nagpe-pray. Hindi lang pastor yung nagpe-pray. Kasi ang sinabi sa verse 14, itawagin yung pastors, maya-maya sa verse 16, sinabi, pray for one another. No? So, of course, tatawagin sila pastor, ipag-pray, pero lahat ng nasa covenant community ay merong role na ipanalangin yung
isa't isa. And when we are facing bodily weakness, prayer is the chief means. No? Kapag nakakaranas tayo ng mga personal na mga kahinaan sa ating katawan, kung ano nung sakit na yung meron tayo, panalangin ang gusto ng Diyos na pag-ibayuhin natin. We will pray as the chief means. May dalawang mali or errors kapag nakakaranas tayo ng sakit. Either number one, wag nating isipin yung Diyos, gamot lang, pahinga lang, sarili kong diskarte lang, gagaling din ako. Labas yung Diyos. Mali yun. On the other hand, mali ring isipin na aasa lang ako sa Diyos, pero hindi ako magagamot. Or walang akong gagawin na kahit anong pagpapagaling. No? Mali pareho yun. 2 errors yun. At yan, binigay sa atin yung balance. Dito sa James chapter 5. Yung isa'y secular na pagharap sa sakit. I do not need God mentality. No? May gamot naman, may pahinga naman, gumagaling naman ako dati, gagaling din ako ngayon. Wala sa equation ng Diyos. That's wrong. No, you need God in these times. On the other hand, wag rin tayo maging hyper-spiritual na pagpe-pray ko na lang kahit na wala akong gagawin kahit ano para sa aking karamdaman. And James 5 presents to us the godly and spiritual way. While we take the proper means or medicines, while looking at prayer with primacy. So tinuturuan tayo ni James dito, ng Panginoon through James, na kapag tayo ay nasa karamdaman, that should be the prime time for prayerfulness. Pag may sakit tayo, nakakaranas na tayo ng mga kahinaan ng katawan, yun yung panahon na dapat very prayerful tayo. Doon tayo dinadala na kailangan natin ng Panginoon. Kasi yung sickness, yan ay pre-death. No? Pre-death yan eh. Parang nagdudulot yan ng kamatayan. Nawawala lang sa isipan natin yung kamatayan dahil may masyado ng maganda yung medical progress natin ngayon. Pero alam nyo ba na dati sakit lang ng ulo o lagnat lang, nakakamatay na. Pero kasi ngayon, meron na tayong mga provisions ng Panginoon na tamang gawin, dapat ipagpasalamat sa Panginoon, pero naaalis yung sense natin ng mortality. Na sa totoo lang, itong mga simpleng sakit ito, nakakamatay ito. No? At sa mga panahon na nagkakasakit tayo, pinapaalala sa atin ng Panginoon, oo nga pala, siya nga pala yung kailangan ko. Ang Panginoon nga pala ang kailangan ko. Siya na kayang magligtas sa akin spiritually, siya ang kailangan ko. No? And brethren, habang nandito tayo sa mundong to, while we are in this side of glory, kahit gaano ka ka-healthy, kahit gaano ka ka-health conscious, talagang nagbibilang pa ng calorie intake, or very nag-exercise ka talaga, you will still experience sicknesses, no matter how healthy we are. Nagbibilangan lang tayo eh, kailan kaya ulit ako magkasakit? Pero bakit? Kasi gusto sa ating ipaalala ng Panginoon ang ating mortality. Pinapaalala sa atin ng Panginoon, there will come a time, hindi ka na makaka-recover. Ngayon, yung mga patikim na recovery, sakit, recovery, paalala ng Panginoon, no? Merong dulo yung lahat ng yan. There will come a time, hindi na. No? Kaya kapag tayo nagkakasakit, prime time yan ng prayerfulness. Prime time yun na kailangan tayong dumulog sa Panginoon in dependence sa Kanya. Kasi nung nagsisimula tayo bilang isang church, we are a very young demographic. No? Young adult, young professionals. No, nagsisimula tayo, 2 lang ang may asawa. Si Pastor Erdy, saka sila Sir Louie. Later on, mga nagsipag-asawahan na, may mga sarilang pamilya, pero later on, dito na lalabas na yung mga karamdaman natin. No? Kaliwat ka ng balita tayo ng mga karamdaman sa ating kalagitnaan.
To the point na nagbibiroan na yung mga lalaki. Sinasabi nila, sino yung Team Gout versus Team Gallstones. May kanya-kanya na ang hobby nyo na, anong gamot mo, bro? Konti-konti na, ang usapan na ay gamot. No, maintenance. Bakit? Sa totoo, yan ay mangyayari talaga sa isang lipunan ng mga mananampalataya. And those times are not times just for nothing. Those are times for prayerfulness. Sa atin individually, sa ating family, kaliwat kanan may sakit, sa ating church, kaliwat kanang may sakit. These are times kung saan tinatawagan tayo ng Diyos to have us on our knees. And that's my appeal to you, brothers. Keep on sending your prayer request. So pag mayroon kayong karamdaman, and pray for one another. Sa ating kalagitnaan. Yan ang utos sa atin. But to the unbelievers, kung merong makakarinig nito na hindi pa mananampalataya, yung mga karamdaman na to ang nagpapatunay na merong kasalanan na magdudulot sa walang hanggang kamatayan. And if you are still outside of Christ, meron lang isa na nakagapi sa kamatayan. Meron lang isa na namatay tapos natalo niya yung kamatayan. It is the Lord Jesus Christ. That's why when you are sick, unbeliever, when you are sick, it is God's call for you to repent and become a Christian. That you should trust the death of the one who is called the Christ. Pangalawa, sinfulness among us. So yung una ay physical weaknesses. Pangalawa naman ay yung spiritual weaknesses, yung pinag-uusapan dito ng mga nagkakasala sa harapan ng Panginoon, no? Hindi lahat na nagkasala ay hindi lahat na nagkakasakit ay sasabihin natin nagkasala, at hindi rin lahat na nagkakasala ay nakikita natin nagkakasakit. Ano? But when we compare both, yung pagkakasala ay mas malala kaysa sa pagkakasakit. Mas malala na magkasala kaysa magkasakit. Kasi yung sickness, it can lead to physical death, but sin will lead to eternal death. Sinabi yan sa verse 20. Sabi dun sa verse 20, kapag pag na-restore, na-recover, will save his soul from death. Yung death na yon ay eternal death. Ano? Therefore, ang utos ni Apostle James, kahit sa nagkakasalang kapatid, na mas malala ang kalagayan. No? Mas malala yung kalagayan. We should pray for the sinning brother. Ipanalangin. Maging mapanalanginin. If we are so prayerful sa mga may karamdaman, we should be more prayerful sa mga nagpe-persist in sin. Sabi ng verse 15, if you pray sa sinning brother, he will be forgiven. Of course, hindi magic yun. Di ba? Pag pinag-pray mo ang sinning brother or sinning sister, at siya'y patatawarin, may mangyayari in between. No? Siya ay magre-repent. At siya ay babalik sa Panginoon. Yun yung result. When you pray for a sinning brother, ang prayer mo ay mag-repent siya at bumalik siya sa Panginoon. And then, we can conclude, he is forgiven. Paano daw natin? Sinabi ng verse 19 to 20, how do we bring back a wanderer? How do we save a soul from death? Same command. Pray for him. Ipanalangin siya. Prayers must be multiplied to rescue a dying soul in the person of an unrepentant brother. Kailangan mas marami yung panalangin, mas masidhi yung panalangin sa usapin ng pagkakasala. Now, yung binigay na example ni James ay si Elijah. Yung binigay niyang example ay milagro. Si Elijah daw ay nanalangin na tumigil yung ulan. At dininig siya ng Diyos. Hindi daw umulan sa daigdig ng 3.5 years. Tumigil.
At nung nanalangin daw si Elijah na umulan, pinaulan ito ng Panginoon. So ang pinopoint out ni Apostle James ay James prayed for a miracle. Nanalangin siya para sa milagro. Hindi siya nanalangin para sa normal na nangyayari. Ang pinanalangin niya ay isang miraculous, supernatural, hindi kayang gawin ng tao na event. No? At sinabi niya, si Elijah daw is like a nature like ours. So ini-encourage siya na mag-pray ka ng milagro. Mag-pray ka ng supernatural. And now, what is that supernatural? What is that miracle? In this case, repentance. Brothers and sisters, we should be reminded that repentance is not a natural power of man. Repentance is a gift. Repentance is from God. Repentance is of grace. Walang isang tao dito sa balat ng lupa na magsasabi, later, 5 minutes later, magre-repent na ako. Walang pwede magsabi niyan. Walang tao na may kakayanang mag-repent sa sarili niya, katulad na walang isang tao na kayang manalig kay Kristo ng sarili niya. Therefore, ang sinasabi ni James, kung papaanong humiling si Elijah ng milagro, humiling tayo ng milagro para sa nagkakasalang mga kapatid. Because only God can do that. Sino dito may kayang magpaulan? Sino dito kaya magpatigil ng ulan? Nabuksan natin yung bitana, patigilin mo nga. Wala. It's outside our powers. And brothers, repentance is not as simple as we think it is. Hindi natin to kayang i-command na mangyayari kung kailan natin gustuhin. We can call, but we cannot give. Pwede kong sabihin sa inyo ngayon, mag-repent ka. But unless Christ, God, through the Holy Spirit, works in your heart and gives you the power to repent, only then can you repent. No? So therefore, brothers, fervently pray for repentance and restoration for those walking in their spiritual death. Verse 15 to 16, verse 19 to 20. Kung ikaw ay very concerned sa spiritual health, sa backsliding ng isang brother, ang unang-unang gagawin mo, pray. Unang-unang gagawin mo, pray. Sabi niyo mga kapatid, pwede natin gawin yung lahat ng tingin nating mag-urge to repentance. We can do everything. Pwede nating sabihin sa isa't isa, oh bro, basahin mo yung Bible mo. Bro, sister, magbasa ka naman ng Bible, i-meditate mo to, ito libro, basahin mo to. Pwede nating sabihan ang ating mga kapatid, o attend ka palagi ng Lord's Day. Sabihin natin sa kanila, ito yung mga ginawa ng Panginoon. But can we change their hearts? Can we change each other's hearts? No. Because that is a miracle only God can do. Diyos lang ang may kakayanan na magbago ng puso. And if there is one person, isang tao, na gusto kong gawing halimbawa sa iyo, na isang taong nag-backslide, tapos bumalik sa faith, walang iba ito kung hindi ikaw, kapatid. If you have been a Christian for a long time, ako, I have been a Christian for, binibilang ko, 18 years na pala akong Christian. So, tagal na, third year high school ako naging believer. Hindi mo pwedeng sabihin, sa tinagal-tagal mo naging Christian, walang panahon na hindi ako nag-backslide. Meron akong panahon na nag-backslide na ako. Pwedeng nasa church ka, pero yung heart mo backslidden. No? I have experienced that myself.
You have experienced that yourself. So ang prime example ko dito, nang nag-backslide, pero dahil sa prayer, ay bumalik, ay ikaw. Ikaw na nakikinig. Ikaw. Sabi nga ni John Owen, sa Glory of Christ, sulat niya, sabi ni John Owen, if every time we slip back on our climb to the heights of heaven, we cannot be recovered, then we would all surely perish. If salvation were only for those who never slip back, then none of us would be in heaven. End quote. Ano ibig sabihin ni John Owen? Sabi niya, kung ang makakapunta lang sa langit ay yung mga hindi nag-backslide, sila na hindi hindi na discipline, sila lang na hindi tumalikod, ang sabi ni John Owen, walang mapupunta sa langit. Translation, lahat ng mga mananampalataya ay nakakaranas ng pagtalikod sa isang parte sa buhay nila. And now, the question is, why are you here? Bakit ka nandito ngayon? Bakit ako nandito ngayon? Do you know why? One of the means of God is somebody was praying for us. Kaya ka nandito, kahit sa kabila ng mga pagtalikod mo, mga backsliding mo, pero bakit ka nandyan ulit? Bakit ka bumalik? Bakit ka na-restore? Bakit ka, verse 19 to 20, bakit nangyari sa iyo? Because there's someone who is praying for you. Merong nanalangin sa iyo. Hindi mo kilala, hindi natin kilala, hindi ko kilala, kung sino yung mga nag-pray para sa akin, no? Pwedeng mga Christian family members mo, pwedeng friends mo, pwedeng churchmate mo, pero definitely there's somebody who prayed for you. Isipin mo yon. Magkakasala ka, matalikod ka sa faith, dire-diretso ka na, papunta sa damnation. Tapos binalik ka ng biyaya ng Diyos. Because somebody prayed for you. God used that somebody to pray for you. There are Christians. Perhaps hindi mo alam, pero pinapanalangin ka. No? Yun yung glory ng prayer. Na hindi natin alam, pero kumikilos yung Diyos mysteriously, wonderfully, miraculously. Hindi natin, wala sa kamay natin, pero kumikilos siya sa kabila ng kawalang kakayanan natin. And there's one person na nag-pray sa atin. Lahat. Kung ikaw ay believer ngayon, tapos nakabalik ka sa faith, merong isang person na nanalangin sa'yo nang walang humpay, walang tigil. Si Christ. Si Jesus Christ. Nung sinabi ni James na si Elijah, he was of like nature like ours. Tapos nanalangin siya. Ganon si Christ. Siya ay Diyos anak na nagkatawang tao. He took on the nature like ours. And when He took on the nature like ours, He put on priesthood. At sa kanyang pagiging pari, punong pari, siya'y nananalangin para sa atin. But Jesus is the better Elijah. Jesus is the better Christian, kung sino man yung mga nananalangin. No? Si Jesus ay palaging nananalangin para sa mga mananampalataya. Hebrews 7:25. Si Jesus to. He always lives and makes intercession for them. Sino yon? Sa mga believers. Romans chapter 8 verse 34. Christ Jesus is at the right hand of God and is also interceding for us. Sipin niyo yun. Nung nandito siya, nanalangin siya. Nung umakyat na siya sa kanan ng Ama, pinapanalangin niya pa rin yung mga mananampalataya. Bakit nakabalik si Apostle Peter? Kasi sabi ni Christ kay Apostle Peter, Satan wants to sift you like wheat, but I have prayed for you. Sabi ni Jesus, pinanalangin kita, babalik ka. Bakit siya bumalik? Dahil sa prayer.
Means of prayer. And the most prayerful person is our Lord and our Savior, Jesus Christ. And interestingly, dito sa Romans 8, dito pa sinabi na, who will condemn God's elect? It is Him who justified. It is Him who prays. Ibig sabihin, condemnation worthy tayo eh. Worthy tayo makondemn. Pero, kahit na worthy tayo makondemn, siya yung nagja-justify, tapos siya pa yung nagpe-pray. Anong laban doon ng mga kasalanan natin? Our sins, they were many, but His mercy is more. Therefore, brothers, let us be encouraged to pray for repentance and restoration. Bakit? Kasi yun yung ginagawa ni Christ ngayon. Kung tayo ay magiging Christ-like, tayo ay magiging prayerful like Christ. Interceding for salvation. No? Isipin mo ang mga kapatid na kailangan mo ipanalangin. Plead for their repentance, restoration in their life. Dahil yung Diyos na nagpanumbalik sa iyo ay gustong gamitin ka para panumbalikin din yung iba. Yung Diyos na nagpanumbalik sa iyo ay gustong gamitin ka para ipanumbalik din yung iba. Yan yung pangako ni David sa Psalm 51. Sabi ni David, Lord, patawarin mo lang ako, i-restore mo lang ako, and I will teach the transgressors your way. Psalm 51. Nagkasala siya kay Bathsheba. Sabi niya, wala akong excuse, nagkasala ako, cleanse me, give me back the joy of my salvation. Tapos sa dulo ng Psalm 51, sabi niya, then I will teach the transgressors your way. Ako naman ang gagawa sa kanila noon, Panginoon. Now, that's your testimony. Christian, binalikan na ng Panginoon, now it's your turn. Your turn. Pray for the sinning brothers and sisters. Bilang pagtatapos, yung community na dinedescribe dito ni James ay very fitting na dinedescribe ang Antipolo Reformed Baptist Church ngayon. Yung verse 30 to 20, fittingly dinedescribe ni James tayo. Hindi tinago ni James na mayroong ganitong nangyayari sa mga churches. Hindi niya tinago na sa churches may mga manghihina, magkakasakit, puro sakit. At hindi niya rin tinatago na in churches ay merong mga magkakasala. No? At itong James chapter 5 verse 13 to 20, ina-assume na niya na yung church ay daraan sa mga hard seasons. And He has provided a path. And that path is prayer. That path is prayer. Kaya sa mga ganitong pagkakataon kung saan the church is hurting, because when we hear one another na nagkakasakit, may malalang sakit, may mga paulit-ulit na sakit, it hurts. And when we hear brothers and sisters na nagkakasala, it hurts. No? But our confidence and our dependence is in the God na pinapanalanginan natin. We are not hopeless. We have our confidence in this God who hears our prayers. Nalangin tayo. Aming Diyos, maraming salamat po sa inyong salita sa James chapter 5 verse 13 hanggang 20. Pinupuri po namin kayo dahil sa mga salitahan na ito, O Diyos, ay tinuturuan nyo kami. Hindi umasa sa sarili namin, sa sarili naming ideya, strategy, ano man ang mga metodolohiya namin, ng unang-unang dapat namin asahan, O Diyos. Ikaw. Turuan mo kami na sumandal sa'yo. Na iwan ang resulta sa'yo. Na maghintay ng sagot sa'yo. Panginoon, kami po'y lumalapit sa inyo in these hard seasons na reality ng buhay mananampalataya at buhay simbahan. Maraming salamat po. Ito po'y hiling ko sa pangalan lamang ng Panginoong Jesus. Amen.